Ikaw ba ay may problema? Basta hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta hindi mema. Taas. I-rush mo na yan sa paborito mong friend na dito sa Dear Dear Bex. Bex. Yan. Sariling singit. Dear Bex, Sarili na lang nag-sound effects na lang ng Oo. sarili. Live sound Truly. effects. Ayan, happy Wednesday mga Bex and happy New Year! And potentially happy Saturday. Chareng. Depende sa mga bagay-bagay. Oo, hindi mauuna lang po talaga naming i-upload ang mga latest episode sa YouTube lagi. Tapos to Oo. follow na lang po yung Spotify. So kung follower namin kayo sa Spotify, expect nyo na lang yung delays of upload diyan kasi nga pushy kaming maka-garner ng more views sa YouTube. Correct. Yan. Ano na din, go na kayo sa YouTube. Wala pa naman kaming ads doon. So, hindi pa para mag-abala tayo na paano mag escape ads. Ay, wala pa namang pumapasok na ads sa Bex doon. So, Correct. Correct. tuloy-tuloy pa din ang doon, ang huntahan. Huntahan! Siyempre, ang goal natin magkaroon na tayo ng ads habang mahanas Oo, tayo. Pero surely. kumbaga support nyo na lang sa amin ito kasi hindi pa po eligible, again sa mga hindi nakakaalam, hindi pa po eligible ang Pinas para mag-monetize sa Spotify. Kaya po lahat Correct. ng podcaster from Spotify gumugora ng YouTube o di kaya pinupush talaga nila yung social media nila Mm-mm. para dun sila monetize. Pero since push na natin yung YouTube mga Bex, ha? Kasi walang basher eh. Hihintay nga ako eh. So, bale, baka 12 midnight ng Sabado. So, mga Friday night, ganyan. Meron na sa Spotify yan. Push. Correct. Yan. Yan, Pero kung syempre. gusto mong laging nauuna sa latest happenings, go ka na sa YouTube. Ayan. Shoo. Ayan. Kamusta, Bex? Kamusta ka? Kaya pa ba? Eto, oo, kaya pa ito, hinehepa. Charepa. Charing lang. Hindi laban lang tayo. Again, the struggle is a struggle. So, wala lang tayong choice kundi ma-struggle at lumaban. Ganun lang ang buhay. Oo. Ikaw, sabi Bex, nga, kamusta ka? might as well. Charing. True. Kaya naman din, kinakaya. Parang paunti-unti nang nagdadagdag ng mga workaloo, pero pa din, chill pa din Correct. naman. Hindi pa naman ako, Siguro wala pa ako sa ngarag levels. correct. Siguro mag-share na lang ako pag na mga Bex, pag kasado na. Kasi mahirap Oo. ma-jinx yung mga bagay-bagay. Sa ngayon, internal na lang namin yung mga bagay-bagay. Pero pag okay na, i-hanas naman namin sa inyong mga Sure. supporters. Diba, Bex? Pag Ayan. set in stone na at saka chumika na, mahirap na Wow, set it mawagansya. to. Teka lang. Dami na naman sinasabi. Sige na. Kung matalino na Ayan. naman, oh. Happy New Year. Nag-Happy New Year ba tayo? Anyway, Happy New Year Ah, sa inyo. Happy New At Year. Oo. tuloy-tuloy lang ang putukan. Chareng. At dahil Correct. this is a Dear Bex episode. Mini baklita lang tayo. Although, this episode, lang, parang warning ba or disclaimer or whatever kung what you call it. This episode is gonna be medyo expose, medyo journalism-ish, medyo baklita heavy tayo dahil yun ang mga ganap sa world in the past week. Ayan. So, unahin na natin ang pagkakaso ng Bini. Meron silang kinasuhan ng cyber, hindi siya cyber hindi siya cyber libel eh. Anti-Cybercrime Law, Section B, Unjust Vexation. So ano po ba ang unjust vexation? It is a crime under the revised penal code of the Philippines that involves committing any act that unfairly annoys, irritates, or causes emotional distress to another person without a legitimate purpose. So, meron silang kinasuhan na certain individual sa Santa Rosa. Kung bakit sa Santa Rosa, according dun sa lawyer nila, doon in-upload yung video. So, ito po ay in relation dun sa People versus Food nila na video. So, bale yung video na yun sa YouTube was 25 minutes plus.
And then it was edited into a 2-minute-ish video na puro negative lang yung laman ng video na in-upload nila sa Facebook. And then doon na nagsimula yung hate. Kasi nga, like, if you guys would remember nung kinover namin tong story na to, I was saying the first few days, tahimik lang talaga yung video na yun sa YouTube. Parang nasa 30K plus-ish views lang siya. Wala talaga siya masyadong traction. And then after nung splice video na puro hate yung laman, doon na simula yung hate, doon na dumami ng dumami yung views na puro hate comments na yung ano. So, hindi naman nila pinangalanan kung sino itong certain individual na ito, no? Pero, yun nga, kasi parang ang sinasabi nila, inalis lahat nung, parang pinili lang talaga yung mga hindi magagandang comments or yung hindi magagandang statements ng Bini doon sa 25-minute video, pumili ka lang ng kakarampot para, alam mo yun, to perpetuate hate. So, yun yung, marami nagsasabi na bakit daw hindi si Ian Gaza yung kinasuhan, ganyan. If you guys will, yung itong video na to na sa People versus Food, this is like months ago na or a month, more than a month ago. Matagal siya bago bumuo ng kaso. So feeling ko dadating din tayo kay Sian Gaza kasi very recent pa yun eh. So hintay lang tayo dahil feeling ko simula ito. And madami actually mas binash sila lalo dahil nagkaso sila, no, which hindi ko gets. Parang feeling ko lang natatakot sila or siguro people feel like ay mawawalan kami ng karapatan mambash. Pero kasi dapat hindi natin normalize talaga ang bashing eh. Like laging sinasabi part na yan ng pagiging celebrity or pagiging kilala pero kasi hindi dapat yun yung norm. Alam mo yun, parang lalo na kung wala namang basis yung hatred. So, yun lang naman yung nangyari. Mm. Tas may mga nababasa, speaking of bashing, may mga nabasa din akong comments na ang OA nga daw kasi may pakaso pang nagaganap. Parang kahit naman daw hindi i-cut down yung video na yun. Obviously, off daw talaga yung mga remarks ng Bini dun sa video. Parang yan yung mga hanashi ng mga haters. Nakakaloka talaga. Ayun. Tsaka nabalitaan ko, no, napanood ko kasi yung special report about this, no. Pero sa YouTube nga lang, parang sa GMA pa yung source, parang ang chika ata nung attorney, parang they're asking for 1 million each Yes, member each member. para dun sa damage mental damage na nagawa nga nung video na yon mula nung nag-circulate siya. Pero kasi for me kasi, the bashing went beyond the food video. Parang na-slut shame na sila, kung ano-ano nang tinawag sa kanila, pati yung pamilya nila, bakit sila ganyan pinalaki. Para alam mo yun, hindi na lang dun sa food video yung bashing, parang lumawak na ng lumawak yung mga binabato sa kanila. Kaya gets naman na medyo talaga, distressing talaga yung eksena. So, yun na naman. So, let's see kung anong mangyayari dito, no? Ayan. Next naman sa US tayo, very very quick. Ang Supreme Court po sa US ay formally asked to overturn landmark same-sex ruling. So, there will be a possibility na, if you guys know, early 2013 yata naging legal ang same-sex marriage sa Amerika sa buong US. So, baka possible na maligwak siya dahil to certain people, no? Um, Kim Davis, former Kentucky County Clerk, ayan, so siya yung meron siyang petition para ipaligwak yung same-sex marriage. So, abang tayo dyan, no? Ako talaga, the Trump administration is so crazy. Yung kapanchika about Oo. Trump, di ba? Wala na, charing, hindi. Ayaw na magsalita, naumay na. Hindi, kasi ang alam ko lang na latest happenings is, 'di ba? Alam naman natin mga Bex na ongoing ang war ng Russia and Ukraine. Mm-mm. Tapos parang recently minit niya si Putin. Pero sa Alaska sila, tapos may pa red carpet. Basta lahat ng mga kabog na treatment ganon. Pero ang ending dun sa press con, to summarize, wala pang wala pang nare-reach na agreement kung paano magkakaroon ng ceasefire, kung ano yung magiging settlement. So hanggang ngayon, waiting pa din ang buong mundo sa mangyayari. And syempre, yung sa side naman ng ibang countries, parang nadi-disappoint sila sa Europe side na parang bakit binibigyan ng treatment ng ganito si Putin nga. Putin.
Oo, kasi syempre because of him, ang daming ang nategi, tapos ayun, ang dami niya kasing, parang China lang 'to, ang daming kinukuhang ano, kalupain, gano'n. Alam ko meron na silang nakuha, eh, na 'di naman yung, formally sa kanila, pero under their control, mula nung nag-umpisa yung war. Dalawa na yung cities ata o tatlo dun sa ano, sa Ukraine. So, yan yung mga ayaw nilang i-give up sa ngayon. Mm. So, yan ang question, parang para saan pa yung meet-up, Mm. yung So cute. gano'n. Oo, ta's after din nung meet-up nila ni Putin, nakipag-meeting din ng alam ko si Zelensky, yung president naman ng Ukraine. Pero Ukraine. sa White House, hindi sa Mm. Alaska. Ems. Pero ano kasi, may history kasi yan, yung Alaska. Kaya dun sila nag-meet. Ito ang nilalaban nila kasi parang dati ata sa Russia yun. Tapos ayun, nagkaroon na lang ng agreement na sige, go muna sa US, ganyan ang atake. So may history sa ano nila yan, sa kanilang culture at in the past. So, Mm. kaya doon daw nag-meet. Pero wala lang, ang gastos kasi dahil yung hello pa jet-jet pa kayo tapos wala namang na-achieve. Okay lang sana may mga ganyang paandar, no? Basta magkaroon na ng ceasefire kasi ang dami na nga natitegi. Walang humpay yung pag-atake. Pero sabi nga ng isang famous philosopher, wala pa ring tatalo sa Alaska. Charing. Hindi ba si Ate Shawi yan? Tsareng. Hindi ko na matandaan. Ayan. So, Oo. pero may baka nakipag-meet naman siya bago siya mategs. Dahil di ba may sakit siya. Charing. Huling habilin. Oo, Day. Ano nga ba ang sakit ni Trump? May sakit siya, di Nauubos ba? na yung mga ugat niya. Oh my Chronic God. chronic venous ra. Charing. Wow. Chronic Miss you chronic pala. venous. Ayan, alas 12 na naman kasi kung ano-ano na naman naiisip Oo ko. nga. Anyways, balik tayo sa Pinas, no? Sobrang paandar ni Mayor Lenny ng Naga. Meron silang My Naga app, which is the app wherein Flash. uh, one-stop shop siya na app sa phone na nandun na lahat ng latest updates, mga ganyan. Meron pang transparency report kung saan napupunta yung mga pera ng mga taga-Naga. And if you need permits, kung ano-ano mga kailangan yung mga papeles, pwede nyo nang doon magbayad and so sobrang pasawag. So ay sana may Pinas yan ngayon, 'di ba? Kaya Oo, lang. hindi may naga. Oo. Sarang. Kaya lang, yung 31 million, tsareng, nag-take ng Anyway. risk, lumaban dun sa ewan. Mm. Ito pa another nag-take ng risk. Na ngayon ay nahatulan na. Go back. Take it away. Charing. Ayan, nahahatulan na po. Nahatulan. Ayan, to be grammarly correct. Correct. Na 55 years na pagkakakulong si Momshi Janet Napoles. Napoles. O, di ba? Parang anong petsa na? Kailan pa yung kaso neto? Parang tagal-tagal na ng kaso neto, 2013 yan unang pumutok. Wow. Historia. Wow. My God, di ba? As an historian. Ang tagal niya na kasi. Parang Oo. 10 years. Well, more mula than. college pa tayo, no? Or More more than pa. 10 years. Kasi kung 2013 nag-start tong issue na to, tapos 2025 na, 'di ba? So, tagal ng bagal ng ng judicial process dito sa Pilipinas talaga, no? Kakalurks. Sobrang bagal. Tsaka hatulan, dapat noon pa kung mag-ending lang din naman ng 55 years. Ano kinaiba? Di ko nagagets. Although nakakulong naman na siya, 'di ba? For the 10 years na Oo. dinidinig yung kaso Oo. niya. Deserve. Oo. Charay. Hindi, totoo naman. Deserve Pero naman kasi yung talaga. yung family din niya, alam ko, parang affected din talaga. Kasi 'di ba dahil nga din sa issue na yan. Mm. Syempre yung pera nila kasi, alam ko, naalala ko yung may mga balita pa yun dati, nakamkam yung mga property nila. Oo, Kasi totoo. nga, yung kaperahan nila is from corruption. Hindi naman siya hindi siya yung sa sariling hirap. Connect ko na lang din no sa magiging Dear Bex natin na netong kay Janet Napoles na parang si Nico Bawa, a reporter from ABS-CBN, meron siyang series of stories wherein nagkwento siya nung kapanahunan
na pumutok nga tong balita nung about kay Janet Napoles. Parang gusto niyang interviewin si Louie, yung isa sa mga witnesses, and parang ayaw pumayag na kausapin siya. And then ang ending pala, meron ng listahan ng binabayaran na payola na kumbaga for yellow journalism, ganon. And kaya ayaw pumayag sa kanya kasi gusto dun sa list na yun. Mga ganun, certain people na um, in the media na binabayaran nung part nung binabayaran nito nila na Poles to cover up to ganyan and everything nice. So, everything nice and everything. So, yun. Medyo related siya. So, mamaya yan ang pag-uusapan natin, no? Yung yellow journalism and bribery in the media. Wow. Ma'am Wow. Gavino, please guide us. Chareng! The media ethics. So, di ba, pinag-aralan Ethics? natin Chareng! yan, di ba? Ay, iba yun, Bex. Pang New Year yan. Charat. Correct. Ayan. So, ayun lang. Basahin na ba natin agad yung letter? O later na, after an hour. Break muna tayo, mga Bex. Charis! Yan. Okay, go. Sige, pwede naman na. So, mga Bex, ang babasahin po natin ngayon ay ang nag-viral na pasabog ni Mayor Vico Soto ng Pasig. Ay, alam naman natin na si Mayor Vico ay always in for clean and good governance. Yan talaga ang ini-aim niya. Anti-corruption po siya. In fact, na-awardan na siya ng ibang bansa pa mismo ang nag-award. Na ano talaga siya, na anti-corruption, ganyan. So, nakakatuwa na dahil nga dito sa issue na to, naglabasan, nag-open ng madaming sanga-sangang issues. Kaya, pag-uusapan natin yan ngayon at babasahin namin sa inyo mga Bex, ang kanyang latest hanashis. Ito ay nag-umpisa noong August 11 hanggang sa nagatungan na nga. So, umpisahan po natin, Ayan. Dear Pasigueños, this morning, PBBM presented the top 15 DPWH contractors for flood control projects. You may have noticed that Alpha and Omega is top 2 and St. Timothy is top 3. These companies, along with others including St. Gerard, puro mga santo pa yung mga kapangalanan, Dex, are all owned and controlled by Discayas. So mga Bex, yung Discaya po is yung rival ni Mayor Vico nung tumatakbo siyang mayor. So ito po ay si Sara Discaya. So meaning under po ng family o mag-asawang Discaya ito. Ayan. Mga Sara talaga. Tuloy po natin. Discaya o pare-parehas lang. Ayan, tuloy po natin mga Bex. Ngayon, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. As the president told them during SONA, mahiya naman kayo. Sinasabi niya ba yun sa sarili niya? Ano nga ba ang kalakaran dito? While it is often difficult to pinpoint specific people, all of us in government know that this is true. Mga kapitan at politikong kasama rin naman nila ang unang nagkwento sa akin kung paano ang ginagawa nila. So, ayan. So, nabanggit po ni Mayor ang 6 stages of corruption. Number 1, procurement or bidding pa lang maaaring may anomalya o coalition na. Number 2, sa project implementation, mismo maaaring substandard o gaya ng sabi ng Pangulo mismo ng SONA, yung iba ay guni-guni lang. May mga SOP o porsyento na di umano'y umaabot sa mahigit kalahati ng project cost. Mayor Magalong and Senator Lacson have both talked about this recently. Number 4, may korupsyon na sa mga proyekto, hindi pa nagbabayad ng tamang buwis sa BIR. Ayan. Number 5, kulang din ang binabayaran nilang business taxes sa LGU, yung isang kumpanya, top contractor, pero nagdeklara sa LGU ng zero gross revenue. Grabe, di ba? And number 6, last po, pag master na ang 1 to 5, papasok na rin sa politika. Gusto ko yon. Na 1% ng nanakaw ibibigay sa tao bilang tulong para magmukha silang mabait. OMG, that is so true. Ayan, ikaw na, Bex.
Buti na lang puro talo ang kandidato nung taga-Pasig, pati sa party list, sabi niya. Pasigueños, it may be difficult and even dangerous, but let's do our part in exposing and ending these systemic practices of corruption. For the LGU's part, first, we will send to the President of all of the information and red flags that we see. Second, we will continue the cases against these people so that we can collect the millions, if not billions of pesos that they owe the LGU in business taxes. Makolekta lang natin ang utang nilang business tax sa LGU, may pondo na ang Pasig para ipagawa ang building para sa judiciary at national government agencies nang wala na namang binabawasan mula sa ibang programa. Hashtag Pasig City, hashtag tuloy-tuloy lang, hashtag umaagos ang pag-asa. Yun yung Palaban talaga. Ayan, true. and in, and to relate to that post nung August 11, ito na ang pinaka-latest na pumutok na naman. Ang dahil nga dyan sa mga flood control and everything. Oh my God. Ito na, August 21, nag-post ulit si Mayor Vico. Ang sabi niya, with these interviews, again, going viral. Ang interview po na tinutukan niya based dun sa post is, nandun po kasi yung picture ni Sarah Vizcaya na ini-interview po ng Ito ating pala. batikang journalist na sina Corina Sanchez and Julius Babao. Ayan, itutuloy ko na po ang pagbabasa para may idea kayo. No? With these interviews again going viral, let's look at it from different angle. Bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, uy, teka, ba't kaya handa to magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? I know for a fact that there are many good, honest people in media who are disappointed, if not angered at practices like this, which undermine the integrity of their profession. Ayan, ikaw na, Bex. In this case, maybe they didn't do anything technically illegal, but at the very least, it should be considered shameful and violative of the spirit of the Code of Ethics. Pwede silang magtago sa gray areas. Hindi naman journalism ito, more lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor. Pero wag na tayong maglokohan. They rose to national prominence as broadcast journalists, personalities. Puhunan dapat nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinahihiram nila sa mga corrupt kapalit ng Andalus. Pera na emoji yung nakalagay. Let's remember that corruption is systemic. It permeates into every sector of society, not just government, but we can slowly but surely break the cycle if more and more of us consistently do our part, wherever we are and whatever our position may be, one step at a time. And then, meron siya ditong parang parentheses. With regards to the 10 million na binanggit niya nung first part of the letter, nakalagay doon, not an exact figure, pero alam niyo na. Something to that effect. Ganon. Bigat ng ng statement ni Mayor, 'di ba? Mula August 11 hanggang ngayon. Actually, meron pa nga yan pa statement na may sumunod pa yan na post na parang sinasabi niya na hindi naman daw para sa tawag nito, para sa magdagdag na naman hindi naman sa gusto kong gumawa ng bagong kaaway. Okay, yan ang sabi niya. Pero tingin ko kailangan din mapag-usapan ito eh. Nagkataon malakas ako nung halalan. Pero kung sa iba nila ginawa to, baka wala na. Anyway, kayo na po bahala sa akin. So, alam niya na Delix yung life niya after niyang mag-post ng ganyan. And even nung August 11 pa. Kasi, malaking tao nga yung binabangga niya. Ikaw ba, Bex? Napanood mo ba yung interviews? Actually, no. Kasi, hindi yun yung type of content that I like to watch. So, hindi talaga siya, I didn't know any of it. So, nung
nung nag-post lang si Mayor Vico, doon ko lang nalaman. Una muna dun sa una Mm. niyang letter, no, with regards to yung DPWH. I think this stemmed from, yun nga, yung discovery about dun sa Bulacan flood projects na ang tawag nila ghost project. So, kumbaga, may Yeah, mga papel ito, binadgetan ito, binigyan ito ng pera, pero wala namang nangyari. Parang ano talaga siya, parang wala namang binuong mga infrastructures na talagang control nung baha. 'Di ba? Kasi ngayon yung major problem natin eh. And it's just so annoying na there are people like this na any form of corruption naman is not good, no? Pero lahat tayo na i-experience natin yung baha in some way or form. Tapos tatargetin nyo pa yon to be a place of corruption. Parang sana bigay nyo na sa mga tao yung part na yun na magkaroon tayo ng maayos sa places, no? And maayos na daanan and everything para walang baha. Tapos dun pa kayo, alam mo yun, lahat na lang talaga as in. Alam mo yun, parang so crazy. And so, itong sa 6 stages of corruption, kumbaga number 6 na si Madam Sara. Syare. Dahil master na ang 1 to 5, go na sa politics. Unfortunately, buti na lang, fortunately pala, lote si Mama dahil kundi, paano na kung siya pa mismo yung nakaupo dun sa 'di ba? Nakaupo siya sa mayoralty seat, di mas sandali niya sigurong, alam mo yun, na manipula ang mga bagay-bagay. correct. Ako naman hindi ko napanood 'no, yung mga interviews, but I've only seen clips ng interview. And to ano naman, to give hindi naman to give benefit of the doubt 'no, pero para yung side po ng mga journalist like, Corina and Julius Babaw, sinasabi nila na parehas sila ng sinabi, eh. Halos Mhm. almost the same yung context na kaya daw nila ginawa yung interview na yun, it's because, ah yung lifestyle ano siya, feature lifestyle Fisher. yung feature yung concept ng Mm. show. Ngayon, ang point is makapagbigay daw ng inspirasyon from Mm. someone na rags to riches. Ayun na nga, eto mga Bex, bigyan ko lang kayo ng ano, sa production po, no, bago ka mag-interview ng tao, you need to research. Mhm. You need to research. Ano ba yung naging buhay nila? Is this credible? Ikaw na mismo mag-aano, parang bago ka mag-continue ng interview talaga, bago mo i-push or i-produce ang isang show, iisipin mo, okay ba 'to na maging content after ng mga na-gather kong information? Now, the question is na ang iniisip ko ngayon dun sa ating, batikang journalist 'no, ma'am, kayo ba ni-review niyong mabuti yung background nitong i-interviewin ninyo para ilabas 'to sa show? Kasi sila mismo nag-deny sila, na wala daw silang natatanggap na ano. To be fair 'no, kasi baka isipin nila kay Vico lang tayo 'no, pero eto sinasabi namin yung side nila, hindi daw sila tumanggap ng 10 million. Yan ang And claim nung dalawa. oo, according to them also, both interviews were done a year before the election. Parang wala silang knowledge of anything na in the future tatakbo ito si Sara Diskaya for the mayoralty seat. So yun din yung isa sa mga parang dinedefend nila na bakit kami magpapabayad, hindi naman namin alam na tatakbo siya or magagamit ito for campaign or whatever. So I guess valid naman yung point na yun kasi wala naman talaga silang alam about it. Pero we will really never know. Oh, it's so Oo, hindi naman crazy. natin alam kung ano nangyayari sa ano, yung behind this Mm-mm. project. Hindi natin alam kung bakit halos sabay silang nag-release. Mm. Parang back to back sila nag-release. Hindi man same day, pero ang lapit ng mga araw or linggo kung kailan nila ni-release tong interview na ito ng mga Bex. Kaya ang alarming pa doon is paano mo masasabing inspirational kung ang sagot sa'yo ganito? Ang tanong kasi kay Ma'am Shi, kay Ma'am Sara Vizcaya, ang tanong is, ano yung naging gateway para yumaman ka or para maging successful ka? Ang sagot ni Sara, DPWH. Okay lang ba, mga Bex?
parang ako nagpapasalamat na lang ako na lumabas yung interview na yon kasi nalaman namin mismo galing sa'yo. 'Di ba? Ang government, ang pagiging parte po ng isang government agency like DPWH, DNR, DOT, these are all funded by government. Now, if you are part of this or if you are working with these government agencies, sa totoong buhay, hindi mo talaga malaki sweldo diyan. Kaya lang lumalaki yung sweldo dyan because may corruption na nangyayari. Merong kinukuhang kupit from that Budget. particular project na budget. Halimbawa, kung ang sinabi nila na ang binigay sa kanila ay 2 million, ang idideklara nila ay magkano at meron sa kanilang mapupunta nun. So, alam nyo yun, hindi talaga fair. And I'm glad na may lakas ng loob si Vico na magsabi at magsalita and to call out. Kasi hindi lahat ng politician ay merong ganitong attitude. 'Di ba? Kasi lahat sila balingbing. Aminin na natin, maraming balingbing dito sa gobyerno kasi kailangan nila ng kumpadre, kumadre para magtuloy-tuloy sila sa posisyon nila. 'Di ba? Kaya magugulat kayo lahat ng government official yung mga local government official natin magugulat kayo naka-SUV, naka-Fortuner, Talagang sobrang saya ng buhay lalo na si Sara Vizcaya. Nakita mo ba yung 40 luxury cars? Meron siyang Rolls Royce. Nakakalurk. Magkano siya mga ma'am? Mga mamshi, mga 50 million worth of car, okay lang ba yon? Ilan na ang dapat napakain ito? Ilan na dapat ang proyekto na natapos? Kaya nagiging issue to mga Bex kasi ang laki ng ang laki ng budget na binibigay sa mga sa katulad niyan, DPWH, na pinangungunahan ni Mark Villar ba yan? Mm-mm. Sila ang nasa Tahimik kanila ang lang. Correct. nasa kanila ang budget, mga Bex. Na ang laki-laki ng budget, pagkatapos, binabaha pa rin. So, bakit, di ba? Bakit tayo gumagastos tapos hindi pala effective yung proyekto? Kasi nga walang proyekto talaga. Sorry, ghost na lang siya. And also with the no, yung with the expose with the yung lagay nga or the payola in the media. Marami nang like nung kay Nico Bawa kanina no, parang nagkaroon siya ng courage to share about yun nga na merong someone na naka-work niya before na tumatanggap ng payola from Janet Napoles, and then ito din yung si Carmina Constantino, meron siyang podcast, Casey After Hours, and in-interview niya dun si Christian Esguerra na isa ring journalist, and yun pinag-usapan nila very casually yung mga lagay, yung lalo na yung experience nila the past election na magpapabayad tapos only edit yung material para hangga't hindi mabango sa kandidato yung laman ng content, e-edit ng e-edit. Parang they are trying to make propaganda. Propaganda na yung pag ganun eh. So, ganun, mga ganong chika, and ayun. Sana marami pang lalo na yung mga matitino naman na nagtatrabaho sa media, no? Lalo na yung, alam mo, kinikilala talaga natin, and na mag-speak up din sila about this kasi alam mo it's very alarming na we make these people the source of the information na alam mo yun na paniniwalaan natin sana pero may mga nagpapabayad to skew the reality. So I hope magkaroon pa ng more courage yung mga media personalities to speak out also about this. Kasi it's not a good practice at all. Kumbaga complicit kayo sa corruption na nangyayari. Mm. Tapos, share ko lang, no, may nakita kasi ako sa post ni Vico Soto, may nag-comment. Tinag yung professor natin, si Ricky Rosales. Mm. Same din, yung supporter din to ni Trump. So Sabi? parang wala lang sabi, ano ba to, Sir Ricky Rosales, parang ganun lang. So parang ang akin, ano bang mo, parang anong morals mo as a person? Blinak Sorry, ako kung nakikinig ka hindi ko masahid. kung, na, Sorry. kung nakikinig ka ng podcast na to, wala akong pakialam kung ma-hurt ka. Hindi ako natutuwa sa'yo. Yung morals and values mo hindi align sa akin, kaya hindi talaga tayo magkakasundo. So, kung naniniwala kung proud ka dyan, I mean, kung
tingin mo mali yung ginawa ni Vico sa pagko-call out sa mga taong 'to? Kasi nag-react din si Arnold Clavio. Mm. Nag-react din siya na hindi naman daw lahat gano'n yung parang wala naman siyang sinasabi. Siya Ang ba pino-point niya lang nagsabi? dito is yung oh. Siya ba nagsabi o yung puppet niya? Sorry. Si Kuya Arn, oh my Ay, God. nako si Arn Arn. Tangina parang, ay sorry. Parang your credibility is based on a freaking puppet. So please, not you. Not you. And to be fair mga Bex, kakasuhan daw po ni Ma'am Shikurina ng cyber libel si Vico. And then wala pa namang sinasabi si Vico but I feel like alam na niya. And I think kung alam na niya at kung hindi siya confident sa sinabi niya, he should have posted something about it na nagkamali siya or whatever. Pero hindi. Naninindigan siya. Kasi hanggang ngayon wala pa siyang pinopost na kahit ano. And Vico himself is a lawyer. He knows what he's doing. He studied law, so alam niya to. Alam niya ang pagdadaanan niya. So, yung shootang ina talaga na nagtag dun sa prof natin, hindi ko maintindihan kung anong gusto niya mangyari, kung anong ethics ang meron siya. Edits lang Kung meron. anong Siya. media ayun, jutes, cheng. Yung nagsalita. Kasi GG na prene yan ng naman isang tayo. listener. Prene yan ng isang listener natin di. Ayan na, once again, we are being intercepted. Hindi na naman natutuwa ang mga kinauukulan sa mga nangyayari. Charing. They are trying to Ay, silence us. Charing. wow. Alam mo talaga, charot lang. Oo, day. 'Di ba nga? So, mabalik na tayo, no? Kaya siguro nagtatagpay ng kasi sa mga hindi pa nakaka-relate, yung professor po kasi namin is radio announcer. So, ibig sabihin, syempre, journalist talaga yon. Way back nung nag-aaral pa kami, ano talaga, radio announcer na po talaga yung aming naging Sure. professor ano, sa college. Sa radio Yeah. yun, no? Yung subject. Yes. Mm-mm. Yan. Yan. So, tinagpo siya ng person na yon na kilala ko para lang nagva-validate siguro kung tama ba yung opinion niya siguro in his heart or what. Pero kung ano man yan, mali ka. Tama kami. Alergs, parang Tigil mo na. wala ka mang sariling kaya ako nabablock eh. Blinak ako niyan eh. Oh my God. Oh. Ayun. So, Wala yun siyang lang. sariling opinion. Charis. Mm-mm. So, ayun Alam na mo, nga mga Bex, no? Okay, go. naisip ko lang din, no, during our break, bakit ba nagkaroon bigla ng mga, kasi dati naman parang, wala naman tayong naririnig na mga issue about, lagi lang yung mga delay, lagi lang ang tagal nung gawa, pero, yung para pag ano siya, parang siguro, the, dahil na rin sa program nung past administration, yung build, yung buo lang ng buo na, um, hindi na kailangan kumuha, ang pagkakaalala ko, hindi na nila kailangan kumuha ng mga permit from the LGU para bumuo ng mga project. Mga ganong kineme. So, baka isa yun sa mga reasons. I'm not really sure though, pero possibly kasi recently lang naman nagkaroon ng mga ganito. No? Pero sana please, tigilan nyo na yung gawan nyo ng solusyon yung baha. Ay, naku, parang paurong tayo ng paurong as a country na, alam mo yun, imbis na paunlad tayo, yung pinagkakakitaan ang pera ng bayan. Ano na? Correct. And No. speaking of, flood control issues, itong mga project na ito, no? Meron pong nilabas ang ating Pangulo, si President Marcos, ng bagong website. Ito po ang tinatawag na Karing. sumbong sa pangulo.ph. Ayan. Sinend ko sa iyo, Mel, para may idea kung ano sinasabi ko. Totoo po ito. Ito po ang site na ito is the flood control list. Okay? Pare, Every nangingiwi ako. project, every peso in open for public scrutiny. Yan. Merang dito pa ang nakalagay is mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa pagbaha. Mahiya naman kayo lalo na sa mga anak natin na nagmamana sa mga utang ng ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Are you talking to yourself? Charek. Sana Talaga, nahiya bago tumakbo. Karing.
Teka, di ko kinakaya. So, itong website na to will show you the list of projects. Depende po kung nasaan kayong lugar. Kung nasa province po kayo or nandito kayo sa Kamaynilaan, makikita nyo po dito yung mga report, no? So, yan. Yun nga, kasi nga para mas scrutinize daw natin, kaya merong ganitong website. So, i-check out nyo na lang. Ayan. So, yan yung bago niyang pinalabas, ano. Alam nyo mga Bex, ang realization ko, sa mga ganito, hindi lang naman baha ang problema natin. Yes. Nataon lang na ito yung isa sa mga na-expose. Pero kung tutuusin, ang daming factors kung bakit ang hirap-hirap ng bansang to. Na mukha tayong mahirap pero totoo, ang daming mayaman. Mm. Biruin mo may mga nagpipilates sa ganitong Mm. country. 'Di ba? May mga bumibili ng mga luxury car sa ganitong countries. Yung mga hindi mo akalain kaya makaka-afford ng ganito, nakaka-afford na ngayon kasi nga, nag-DPWH daw. Mm. Actually Oo. ako, galing ako sa labas ngayon na it's a Sunday night and nag-bowling kami magpipinsan. And ang daming pila, ang daming tao. Nag-intay pa kami for quite some time dahil ang daming nag-bowling. Parang, ang daming promise nung ano, ang daming promise na I don't know how to explain it. Pero, I don't know. Nakaka-frustrate talaga yung everything and the audacity of the other Sarah to say na palpak ang DepEd. Sino bang kagagaling lang sa DepEd? Parang, girl, para i-call out mo, ikaw yung galing doon, please. Ano ba ginawa mo? Tsaka tama ng pagiging explorer. Ano tayo, mapirme tayo dito sa Pinas, ayusin natin yung problema. Sis, 'Di ba? eto na nga. 'Di ba? Ano nang Nagsis nangyayari sa budget? Oh, Nagsistrengthen si ate mo ng fanbase internationally para pagdating ng 2028, kuha niya ang boto ng mga OFW. Yun lang yun. Pa-eme-eme pa siya abo. dyan na ano, dami niyang chika, mga dahilan. Yun lang yun talaga. Meet and greet with the Correct. funnies. Correct. Ayan, ayun nga po, mabalik tayo dun sa letter ni Vico, This really shows na madami tayong problema and isa na nga doon is yung mga proyekto na ginamit pa para makapag-corrupt. Na instead na makatulong, ginamit pa magpa-corrupt, number one. Number two, sana yung mga ito, problema ko na to ever since yung credibility ng Mm-mm. mga ng ating mga media practitioners, no. Siguro naman bago tayo tumungtong diyan, nagkaroon tayo ng training about media ethics. Sana i-apply din talaga natin sa totoong buhay kasi nagseserbisyo tayo sa tao, hindi para sa sarili natin. Yan ang dapat nilang tandaan as a media practitioner. Kasi kayo yung inaasahan na magde-deliver ng ng balita na tama. Kasi kung Mm-mm. kayo mismo yung hindi nakakapag-deliver ng tamang balita, paano? Saan pa kami lulugar? Kanino kami Mm-mm. makikinig? 'Di ba? Makikinig ba kami sa influencer? Pero, Ano namang alam nila? I mean, alam nyo mga influencer na babayaran, KOL, yung mga KOL na yan, yung may malaking following, nababayaran yung mga yan. mm-mm. Kaya Mm-mm. sila gumagawa ng content. Yung Mm-mm. mga UGC, nababayaran din sila. Nagbibigyan sila ng mga products to review, ganyan. So, 'di ba, saan pa kami lulugar, saan kami makikinig? Parang wag niyo naman sana kaming parang tanggalan ng option kung kanino kami dapat magtitiwala. Kasi kayo na lang 'yung nandun eh. At So, saka ano malala po talaga. talaga, Oh. being a media personality, it's purely ano talaga, ethics based kasi wala tayong batas na lalaban sa yellow journalism. Wala tayong law na directly um na pwede mong ikaso. Wala ding about bribery in journalism. Wala din tayong mga ganong kaso. Lagi lang siyang cyber libel or mga ganon. Pero when it comes to payola and stuff like that, wala tayong direct laws na pwedeng katakutan nitong mga media personalities na to. I don't know the ethics of it if bakit wala tayong ganun dahil I don't know talaga. Para ba mas credible or para ba mas um, mag-build ng credibility yung mga media personalities. Pero, ayun. So, I guess another reason yun kaya ang daming matatapang. Lalo na sa radio and sa print, dun talaga malalakas ang ang payola. Kasi sa TV medyo, madali mo pang makita eh. May visual ka. So,
Although may visual na din naman ngayon sa radio, pero hindi naman lahat nakatutok. Unlike pag prime time na news, talagang a chunk of the country is nakatutok talaga. So, ayun. Maybe it's time na mag-ano tayo, pero nga baka nga dahil sa ethics na, alam mo yun, may mga technicalities kasi na ganyan. So, ayun, ano na lang talaga, ethics na lang talaga, morality and all. Oo. Diba? Ang point dito is kung may takot kayo sa Diyos, tsare, may takot kayo sa ano, sa mga pinagagagawa ninyo. Ewan ko, yung isa na nag-comment, walang takot yun, Bi. Gagi na Ayun. naman. So, Yun lang kayo mga masasabi ko, no? Vex, Oo. what do you think about this? Mali ba kami sa entire episode? Tama ba yung ginawa ni Mayor Vico? Tama ba siya? Let us know down in the comments below and pag-usapan natin yan siya. So, wala naman Correct. Mag-comment na po kayo dyan at magre-reply kami. Charot. Ayan, at Mm, syempre, share nyo na din ang episode na to para kumalat, madaming mm. magalit, ganun. More engagement, Charis. Ayan. And syempre, no, thank you so much sa hindi man tayo nakapagpasalamat. Thank you po sa lahat ng mga nag-tune in at tumutok sa last week episode ng Ay, Vexters. totoo. True. 'Di ba? To date, ayan po ang pinakamataas namin na views, no? Mm, Collectively from Spotify, from YouTube. Ayun, thank you guys. Kasi never mm. naman naging ganun yung views dati. Charot. Dati 5 lang Totoo. nanonood sa amin eh. And yan, road to 500 subscribers, Dream Believe subscribe sa YouTube. Push, laban natin yan. Ayan. Okay. So, ano naman tayo? To another segment. Ito na ang aking weekly review ng Drag Race Philippines Station Oo. Royale na ichichika ko in 1 minute and 1 minute. sana Mm. magkasya dahil mahaba-haba yung hindi man mahaba, diba? Maraming chika to. So, Oh. this is Rommel's Royal Recap Review Reaction in 1 minute of Drag Race Philippines Station Royale Episode 2. Timer starts now. So, ang mini challenge po nila ay kadang-kadang, which is, I love the showcase of the Pinoy culture. Ang nanalo dyan ay si Kiana and she had the power to choose yung girl group members niya and ang napili niya ay lahat ng Pinay Queens, which is good TV kasi it caters to the Station Royal format and good strategy also kasi powerful talaga ang mga Pinoys when it comes to the production numbers ganyan. So yung Slay Mix, which is the foreign girls, they seem very tentative with their movements and with their verses ganyan. And while yung Pinays or yung mga Pinoy Queens, sobrang kabog talaga, slay talaga yung ever since naman pop off, patunay naman talaga yun. So, ang runway nila ay tech couture kung saan kailangan may mechanical aspect yung look. Sana si Arizona, sana may pausok bilang vape couture yung kanyang branding. Si Venus, very simple but very effective din yung kanyang look. Suki Doll, super divine. Kiana had the most mechanical aspect. And ang top to si Venus and sa Arizona. And Kiana deserve to be in the top as well. So, si Venus ang nanalo and pinauwi niya si Something Wong. And time's up. Ayan, time's out na. Kasha. Congratulations. Kaya pa ba Glock 10? Tsare. Uy, man, sabihin ko lang sobrang funny ni Bernie sa episode. Tawang-tawa ko sa kanya. And dark horse for me si Suki Doll. Parang feeling ko anytime pwedeng umano si ate for the win. And then, Gusto ko pero yung although, pangalan, Suki. Mm. true. Although ang feeling ko mananalo pa din si Venus Deluxe. Si Mrs. Mm. Mrs. It. Oo. Ayan. Okay, abang-abang tayo ulit next week sa recap ni Momshi, ni Mel, in 1 minute. Truths. At dahil dyan, meron ka bang meltdown ngayon, Bex, for this Meron. week? Ay, Handa, complete. Sareng. ay, oh, go. Siguro yung mga elder, alam mo yung mga nasa edad naman na, tapos pag may problema kayo, mandadamay kayo ng nananahimik na mga tao. Sana please, as adult people, learn to fix your problems with yourselves. Hindi yung mga iistorbo kayo ng ibang tao na wala namang kinalaman sa gulo nyo. I mean like, matatanda na kayo, kaya nyo na yan. Diyos ko, dahil. Oh my God. Kung kwento ko later. Nakakalurks lang Sige daw. talaga. So please lang, as adult people, try to fix your problems on your own. I mean, siguro yung mga taong in proximity, pwede yung hinga ng advice and everything. Pero yung para nasa abroad ko, tapos mga istorbo ka na nasa Pilipinas, parang anong gagawin namin dito?
Alert. Ako Ikaw ba, naman, Mex? Anong ang Jonas ng Brothers? Jonas Brothers for today's video, tsara, for the week is yung mga nag-a-assume na may issue kahit walang issue. Mm. Yung bigla, may nag-message kasi sa akin, kung nakikinig ka din ngayon, no, wala din akong pake. Sa totoo lang na tayo, no? Ang Hanashi Dai, sabi niya, basta ang daming Hanashi, keme root ending, may issue ba tayo? Sabi ko, wala. Sabi ko, wala naman talaga. Talagang nagkasakit lang ako kako kasi nawala ako sa work for two days. Kasi Mm. dahil nga 'di ba naalala mo yung may allergic rhinitis nga Yes, ako lang, yes. meron. Mm. Tapos na nag-turn into lagnat, Drama. ganyan. Kailangan Oo. Tapos, nung pagbalik ko ng work, mag-message, ang distant mo sa akin. May issue ba tayo? Sabi ko, girl, wala. Wala talaga kasi wala akong matandaan din na may issue tayo. Parang ang point ko lang naman is wag tayong gawa-gawa, no? Ng kung ano-ano lang. Let's stop being delusional, Jesus Christ. Parang, girl, hindi talaga. Kasi wala namang issue. Hindi ko alam kung saan talaga napulot ni Ma'am Shi. Mm. Tapos simula nun, hindi na siya namamansin, Day. Siya pa yung So, kung tatanungin niya ako kung may issue ba kami, sasabihin ko, oo, Day. Meron na Meron na. ngayon. Meron na ngayon. Gusto Might mo, as di well. ba? Di ba? Bigay natin ang hilig. Ganyan ang gusto nila eh. Might as Nakakaloka lang. well. Kakaloka, Day. Kasi, Day, bumalik ako ng work, alam mo yan. Siyempre, may ubot-sipon pa rin si bakla. Girl, syempre, uubo-ubo ka, maglilibot ka ba sa floor? Ikalat ko ba yung virus? Girl, World tour. di ba? I'm not getting virus tour. Ang gusto niyang mangyari, ganon. Ikalat ko para lahat magkasakit. Nakakaloka, Day. Talagang nabother talaga. Kasi parang, hello, how old are you, sis? How old are you, sis? You're almost in the journey of being 50 years old. Tapos may mga ganito pa tayong issues. Parang, 'di ba? Ayusin natin, ma'am. 'Di ba? Instead na work lang iniisip, isipin ko pa ba 'to? Parang dumagdag pa sa iniisip ko. Alam mo, girl, I At can't. saka, bakit ang distant mo sa akin? Malamang nasa bahay ako. 'Di ba? Ako na nga lang ang nagmamalasakit. Ako pa din ang ekis. I die. Kwento ko na lang sa'yo, after the show. But, yun talaga mga kaganapan ng mga Bex, nakabother mo ganitong pag-uugali. Kaya guys, kung walang issue, huwag kayong gagawa ng issue. Kasi magkaka-issue talaga. Surely. Ayan, meron ka bang learnings? Yun nga, learning ay huwag gumawa ng issue. Kung walang issue, huwag gagawa ng issue, dahil manahimik ka. Ganun. Ako, ang learning ko bilang nag-bowling kami ulit at ako ulit ang nanalo. So, meron talaga. There's something that I can develop in bowling for myself. Oh my God, baka you're a bowler. Olympian, ganon. Ano nga ba yung pangalan ng Olympian na yung Si Paeng ni pogi? Pumuseno. Fuck, oh. Baka maging ganon ka, sis. Hindi na para. Ayan. Ayan. So yan, if you guys have anything you wanna send us, a letter or seeking advice or whatever man yan, you can send in your question stories BextersPodcast@gmail.com or you can send it via Facebook and IG yan at Baxter's Podcast. Lagi naman kami nag-check. So, go, go, go. Correct. Message lang kayo, mag-email kayo and everything. And syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe sa YouTube. Mm-hmm. Ikalat nyo na sa inyong mga beshies, sa family. Kahit hindi sila makinig, ipag-subscribe nyo na lang. Correct. Ganun ang ganun ang Aro. atake. And again, kung meron kayong suggestions, mga tawag nito, violent reaction Oo, true. sa sa topic na ito for this episode, i-comment nyo lang. Engagement pa din yan. Kahit murahin nyo kami. Go. Saka, give nyo na sa amin. Minsan lang naman kami manggigil. Sa mga, most of the time, sweet Moday. naman kami. Oo. And of course, again, no, bago tayo mag-close, ito pong mga comment namin is personal opinion. It doesn't reflect our family, kung saan man kami nagtatrabaho, our company. Hindi po yan Mm-mm. reflection ng kung sino. Ito po ay reflection ng amin. Sa amin mismo ito Mhm. galing. Truly, and if you are listening on Spotify or on Apple Podcast, rate our show 5 stars.
Kung deserve namin yung 5 stars, go push nyo yan. And follow nyo rin kami on our social media accounts, Baxter's Podcast, BKXERZ Podcast, John with 4 is Rumble 620, and between John, nandun sa taas. Correct. And Ayan. syempre, sumali na kayo sa Baxter Sanashers kung gusto niyo ng Mhm. Dito mas pala. up close and personal na chikahan with us. Go i-post nyo na doon kasama ang ibang mga Baxters. Truly, ayan, thank you so much for joining us Thank today on this you. episode na medyo gigel. Oo, dyan. Pati yung Pero learning ko, gigil din. yes, ayan. So next week, 69th episode ng Baxters. Sex ed tayo. Tsaka pala decision. Pwede naman, Day. Mm-mm. Usapang karat. Sige, go. Why not? Bilang tayo ay proponents ng New Year. OMG, true. Ayan, thank you everybody. Konting tiis na lang, malapit na mag-weekend. Kung nasa Spotify ka, weekend na. Laban mo yan. Always be kind. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxters on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars. Nakaka-lurks yung gigil this episode. Ay, ayan. Ay, Sana okay na ba? Ayan. Sana makaabot kay Anes. Chareng! Panggitin ko yung pangalan? Charing. Awang. Bagan Charing sa lang. malala. Nakaka-lurks. Nakaka-lurks yung episode na to. Nakakagigil eh. Ang daming sinasabi. May patagtag pa eh. Charing. Ang sariling opinion, B? Oo, Day. Kailangan ng validation.